Ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa aneurysm. Okay, so ano po ba ang pag sinabi nating aneurysm? Localized enlargement po ito, or bulging, parang nakabukol, bulging o outpouching ng blood vessel or ugat that is caused by weakening of its wall. Humihina ho yung wall ng arteries. At nangyayari ho ito sa kahit na anong blood vessel sa katawan, but most common ho ito sa arteries due to the high pressure environment. And common types, brain or cerebral aneurysm, aortic aneurysm, peripheral aneurysm, and yan ho ang mga most common. And ano ho ba yung brain or cerebral aneurysm? Usually ho ito found sa mga ugat supplying the brain. At kadalasan ho ito walang symptoms unless nag-rupture siya. Causing, of course, magiging hemorrhagic stroke na ho yan. At kung may symptoms man ho of rupture, sudden, severe headache. Usually ho, nagkaka-symptoms, ganito na, no? But before, walang symptoms, then suddenly, bigla ho magkakaroon ng severe headache ang pasyente. Yun ho bang matatawag niyong severe headache in your life? May nausea, may vomiting, may stiff neck. Ito, hindi niyo ho maiuyuko yung leeg ng pasyente. And loss of consciousness, nawawalan ho ng malay. Kung aortic aneurysm naman ho ito, nangyayari ho ito sa aorta, which is the largest artery in the body. So, pwede hong abdominal aortic aneurysm, commonly located ho ito sa abdomen. And meron din hong thoracic aortic aneurysm, which is found in the chest. So, abdomen, chest, at nagkukos ho ito ng back pain and pulsating sensation near the navel. So para kung may pumupulsong ugat dyan sa may pusod or chest pain, masakit sa dibdib. But it is often silent unless nag-rupture. Yun ang may hirap sa aneurysm. Wala ho siyang simptomas. Magkakaroon lang ho ng simptomas pag umutok or nag-rupture. Peripheral aneurysm, this is found ho sa mga arteries outside the brain and aorta, such as in the legs, which we call popliteal artery. Of course, it may lead to pain, swelling, or clots. Now, sino ho ang high risk for aneurysm? Siyempre ho, nangunguna, hypertension, yung mga high blood ho. Kasi pag high blood ka, yung loob ng artery mo, sikip na sikip ho yan, nakakontract siya. And due to sikip, ng pagdaan ng dugo, no, yung mga outpouching ho yan, puputok ko yan at magra-rupture, no? Kaya nga, ang pag high blood kayo, lagi nyo hong iingatan ang BP ninyo. Kahit kayo may aneurysm, kung hindi ho masyadong mataas ang BP ninyo, hindi ho magra-rupture yan. And of course, if you are smoking, no, nakakapagpahina din ho ng walls ng arteries ang paninigarilyo. Atherosclerosis, pagka may plaque build-up sa arteries, high risk din po yan. Maraming bara ang ugat nyo sa gilid. At syempre ho, kung may lahi kayo ng aneurysm sa pamilya. At yung age, more common ho sa individuals over 50. No? So, pag 50 ang edad or more. And pwede rin hong galing sa infection or pwede rin sa trauma. And ano ho ba ang komplikasyon pag may aneurysm, no? Siyempre ho, number 1, rupture. Ito ho ang pinaka-most dangerous na komplikasyon. Yung ho bang pumutok siya. Leading to, siyempre mag-i-internal bleeding ho yan. And potentially life-threatening situation. Or thrombosis. Ibig sabihin ho, may blood clots na nagpo-form doon sa aneurysm na nakaka-block ng blood flow. At pwede hong mag-cause ng embolism. Tandaan nyo, ang thrombosis, baraho siya doon sa mismong area, the brain, while ang embolism, halimbawa ho, yung blood clot nasa legs, pero bumaraho siya sa lungs or sa ibang part like sa brain. Umagos ho siya, kumbaga, napilas lang siya galing doon sa pinanggalingan niyang atherosclerosis. Of course, ano ho ba ang mga imaging tests na makatutulong? Ultrasound, especially ho sa abdominal aneurysm,
CT scan or MRI para sa mga detailed imaging like brain or cerebral aneurysm. Tatandaan nyo, ang CT scan and MRI, mas mahal ang MRI, mas less ang radiation. But of course, mas accurate siya. CT scan, mas marami ho ang radiation. Alam niyo ho ba ang radiation ng CT scan? Para kang na-expose sa atomic bomb. Ganun po kalakas ang radiation. And wag na ho kayong magpalagay ng contrast media or dye because it is toxic. Lalo na ho kung hindi may edad na kasi ang kidney ho niyan hindi na masyadong 100% okay kahit na ho normal pa ang creatinine niyan. So ang danger ho is what? Yung mga hindi na ho kayang ilabas na dye sa katawan, mananatili ho yun sa loob ng katawan which is poisonous or toxic for the body. And nagpapagamot ka nga tapos maglalagay ka o mag-iiwan ka ng toxin sa katawan wherein pwede namang mag-CT scan or MRI ng walang dye. It is just that mas malinaw siyempre ang may dye. But kung ang consequence naman ho makakadagdag ng side effects sa katawan, mabuti pa hong wag na. Total, ang doktor naman ho, pangalawa lang yung laboratory test. Siyempre ho, manghuhuna pa rin ang history at simptomas ng pasyente. You need to correlate. Hindi ho basta iaasa mo lang yung diagnosis mo sa CT scan. Yan ho ang kalidad ng isang quality doctor. Hindi ho masyadong nagpapatest pero alam niya kung ano ang sakit mo. Dapat po ganon, tinuturo sa amin yan nung nasa medical school kami. Why? Paano kung doktor ka, doctor for the barrio ka, tapos nasa liblib na lugar, yung barrio, malayo sa ospital. Ibig mo bang sabihin, di mo na madadiagnose yung pasyente dahil walang available na laboratories. So as a doctor, you should be able to stand by your own na kaya mong gamutin ang pasyente except for some na kailangan mo talaga ng lab test. But kahit pa paano, may idea ka pa rin dapat kung ano yung diagnosis mo. Ang maliho ngayon, yung mga newly graduate nating doktor, lagi parang hindi sila makapag-diagnose ng walang lab test. Nakaasa lagi sa lab test kung anong lalabas. And blood testing or laboratory test, prone din ho yan sa error. So like chest x-ray, napakababaho ng accuracy. So, kaya mas wala akong pinakamaganda kundi history and physical examination ng doktor. Kumbaga, add-on lang dapat ang laboratory for confirmatory. Ganun po dapat. So, as a patient also, you should know that. And pangit po yung sasabihin, wala pa to tayong mabigyan na diagnosis kasi wala pa yung resulta ng ganitong test natin. O, bibigyan nyo ng idea ang pasyente kung ano yung sinususpetsa ninyo. Iko-confirm lang dun sa lab test na lalabas. Okay. And angiography for blood vessel visualization. Ayun ho. Kaya lang ho, ito, sigurado ho may dye. And ang monitoring, kailangan ho small, asymptomatic aneurysm may only require regular imaging and blood pressure management. Sa aneurysm ho, napaka-importante ho ang BP. So, huwag niyong kalilimutan yan. Kahit po kayo may high blood, if the BP is controlled, hindi ho kayo magkakaroon ng rupture sa aneurysm. And what is the normal BP? 100/70, 120/80, pre-hypertension na po yan. So, pag sumampa kayo ng 130, 80, or 90, high blood na po yan, mild. Siyempre, medication, kailangan nyo ho yan to control yung blood pressure. And advice ko lang, wag ho kayong gumagamit ng sartan. Napakahina ho niyan para mag-control ng BP. Lalo na kung napakataas ng BP nyo, tas sartan ho, ang binigay sa inyo, losartan, irbesartan. Mahina ho yan. Ang ibababa lang yan ho sa BP ninyo is 10. Malat mataas na ho ang 20. Para kipang uminom ka ng pang-high blood. So, ang magagaling ho talagang pang-BP is yung mga dipin. So, philodipine ang maganda kasi ho ang amlodipine, pag matagal mo nang ginagamit, nagkukos ng manas. And doctors should also know na amlodipine causes edema of the lower extremities. But I noticed, according to the patient also, some doctors do not know that amlodipine causes edema of lower extremities. Nagtanong ang pasyente kung bakit siya minamanas, matapos siyang bigyan ng amlodipine, sagot ho ng doktor, talagang ganyan.
Kalain mo yun. So, doctors, nakakahiya naman sa pasyente natin. Ikaw ang manggagamot, ikaw ang magdadiagnose, ikaw ang magbibigay ng laboratory test. Ikaw yung kulang sa due diligence. So, kailangan na sa doctor, you should know. Huwag kayong maggamot kung hindi kayo confident. Mag-aral muna at magbasa-basa. And may mga surgical intervention na ginagawa like inserting a stent graft through a catheter or minsan open surgery, removing the damaged section and replacing it with a synthetic graft. So, kumain ng balanced diet, low in, low fat, and low salt diet, regular health screening. So, importante din dito ang what? Dapat controlled ang inyong cholesterol. Why? Hindi bali nang mataas ang good cholesterol ninyo, kailangan mababa ang inyong bad cholesterol. Kasi si good cholesterol ang nagbibit-bit o kukunin niya dadagitin niya yung mga bad cholesterol para ibalik sa atay, para wag siyang doon kumapit sa ating arteries. Kaya yan ang gumagawa ng bara, yung LDL bad cholesterol. So kailangan mababa yan. No? When you have hypertension, at lalo na kung may aneurysm. Kadalasan kasi hindi naman alam kung may aneurysm. Usually, minsan ang unang symptoms is already severe headache. Kung kailan pa-rupture na yung aneurysms. Kaya wala masama kung iingatan niyo lagi ang inyong BP. Magsukat ng BP, umaga, gabi, if possible tanghali. Lalo na pagka senior na kayo. So, hindi sapat yung umiinom lang kayo ng pang-high blood nyo. At yung mga pasyente na medyo pilosopo na sasabihin, ayaw ko uminom ng gamot. Baka masanay ang katawan ko. Baka masira ang kidney ko tsaka liver ko. Hindi po. Mas marunong pa kayo sa doktor. Mas nag-aral ng matagal ang doktor. Hindi yan magbibigay sa inyo ng mas nakasisira sa katawan ninyo kaysa sa benepisyo. Sino ba ang madalas ma-stroke, ma-heart attack? Hindi ba yung mga ayaw uminom ng gamot? At yung usually, yung mga may kaya, na yun ang masipag uminom ng gamot, yun pa ang mas matagal ang buhay. Sa medyo indigent kasi, priority nila pagkain. Yung gamot, bahala na. So meron naman tayong mga generic din, medyo mura. But if you can afford, hindi talagang pareho yan. Mas mas quality talaga ang branded. Aminin man natin sa hindi, bilang doktor, sa eksperyensya po namin, lalo na sa antibiotic, mas magaling talaga ang branded. And sa BP rin kung hanggat maaari, kung may nasubukan na kayong magandang generic, okay lang. But if it is the first time at sobrang taas ng BP ninyo, hindi rin masyadong magaling mag-control. So, ibig sabihin yung danger ng stroke and heart attack, lalo na kung may aneurysm pala, iaasa nyo sa generic dahil mura. Yun naman pala, hindi naman successful in controlling your blood pressure. O na-stroke ka, na-heart attack ka dahil lang sa nagtitipid ka sa maintenance mo sa BP. Kaya children also, you need to help your parents, lolo and lola, to buy their maintenance. Why? Siyempre wala nang hanap buhay yan. Yan po minsan pambili nila ng maintenance, yung pension lang nilang gaano ba naman yung kakaunti. No, daraan din kayo sa ganyang edad. Kung anong ginawa ninyo sa magulang ninyo, yun din ang gagawin sa inyo ng anak ninyo. Always remember that. So, ayan wake up call po yan. So, do not do unto others what you do not want that others might do unto you. Wake up call for all diabetic and obese patients. So, meron tayong anti-diabetic and anti-obesity protocol. Ito protocol na to ay unang-una, it is magic. Kung palagi kong sinasabi na walang magic, but this time, ito protocol na to is magic. Meaning, instant po ang result niya. Kaya magugulat kayo, no? And also, kami lang ang meron nito. Hindi nyo ito makukuhang treatment na to sa iba. Kaya samantalahin niyo ang pagkakataon na merong ganito. At pangatlo kahit na walang effort. Meaning kahit hindi kayo uminom ng gamot ninyo at hindi kayo mag-inject ng insulin ninyo, yung mga
gusto hong pumayat kahit na ho, hindi kayo magbawas ng kain ninyo. Very effective po ito, kaya pumunta ho kayo at magpagamot kayo sa amin habang wala pa ho kayong komplikasyon. Lalo na po yung may mga komplikasyon na. Yung mga dinadialysis, yung mga mapuputulan ng paa, now is the right time for you to come to us. Gawin nyo na hong pang regalo sa itong Pasko ang